So, what's up mga ka-idol? This is Anivert TV again. So, maraming salamat sa inyong pagbisita sa aking YouTube channel mga ka-idol. Siyempre, kung napadaan lang kayo dito, huwag niyo naman kalimutan mag-subscribe ni click yung notification bell button para ma-update pa sa mga bago pang mga video i-upload natin mga ka-idol. So, ang video na ito mga ka-idol ay LeBron James versus Paul Pierce. At ito yung, kumbaga, tinutuldukan ni LeBron James yung duelo nila ni Paul Pierce ng Boston Celtics mga ka-idol. So, grabe itong kwento na ito mga ka-idol. So, para mas lalo pa nating maintindihan ito mga ka-idol, sabayan nyo akong panoorin yung video ng galing sa box score mga ka-idol. Siyempre, kung bago pa kayo dito sa YouTube mga ka-idol, subscribe natin yung box score. So, sa kanila nang galing yung mga video na kino-comment natin mga ka-idol. So, maganda yung mga video na yan. So, wag na natin itong papatagalin mga ka-idol. Samahan niyo ako na manood. So, let's go! Kung ang mga larawang ito ang nakatatak sa isip ng mga tao kapag pinag-usapan ng greatest individual rivalries, ang litrato namang ito ang representasyon ng isang underrated rivalry na hindi tinantanan si LeBron James sa loob ng 14 na taon. Bago naabot ni LeBron ang pedestal sa 4 na titulong nakaputong sa kanyang ulo, minsang nalagay sa alanganin ang kanyang kadakilaan dahil kay Paul Pierce na pumanday sa tatag ni King James sa early part ng kanyang karera. Pero noong May 12, 2014, tuluyang tinuldukan ni LBJ ang kanilang tunggalian at naglagay ng matinding exclamation point na hindi niya ka-level ang 10-time All-Star. Kung ano ang mga nangyari at paano, ang babalikan natin ngayon sa box score, ang mahigit isang dekadang rivalry ni Paul Pierce at LeBron. LeBron James versus Paul Pierce. Ang mga play na ito ang mga pinaka-the best na maglalarawan kung gaano ka-intense ang individual rivalry sa pagitan ni LeBron James at Paul Pierce. Nadala na maging sa personal level ang laban na kahit retirado na ay dumudura pa rin ng patutsada ang isa sa mga elite trash talkers sa 2000 era laban sa one of the most dominant player ng liga. Pero para mas maintindihan natin kung bakit ganito na lang ang pagpuputok ng butsi ni Paul Pierce kay LeBron, dapat muna nating maunawaan ang mga pangyayari na naging mitya ng kanilang kompetisyon. Taong 2003, ibang-iba pa ang basketball structure ng NBA. Hindi pa nagsisimulang mag-trending ang mga super teams at hindi pa rin tapos ang paghahanap ng liga sa the next Michael Jordan. Si Paul Pierce ay 5 taon na sa liga. Dahan-dahang pinakuluan ang kanyang superstar status matapos mapasok sa kahihiyan na maging pangunahing rekado sa 6 na taong pagkahilaw sa playoffs ng Boston, ang pinakamatagal na pagkapanis ng Celtics sa postseason. Meanwhile sa Cleveland, sinimulang yakapin ng Cavaliers ang tinaguriang The Chosen One. Hindi pa man naglalaro sa NBA ay superstar status na si LeBron James bilang isang 16-year-old kid sa Sports Illustrated magazine. Simula sa kanyang pagiging teenager, si LeBron ang palaging bukang bibig, pinag-uusapan at pinagdidibatihan bilang the next big thing. Mula sa magiging Magic Johnson 2.0 o ang susunod na Michael Jordan, sa pag-eksena ni LeBron si Paul Pierce biglang natabunan. Kahit paano ay mauunawaan mo ang number 10 pick ng 1998 NBA Draft na tinanggap ang pangungutya sa kanyang mga unang taon. Pero slowly but surely, ikinurba ang kanyang pangalan sa liga bilang isang devastating offensive weapon sa NBA. At sa kanyang pang-4 na taon, giniyahan ng Boston sa kanilang kauna-unahang playoffs appearance sa loob ng 7 taon. At ngayon sa isang kisap mata, si Paul Pierce na bahagya pa lang natututukan ng spotlight ay biglang inalisan ng limelight at kaagad na naiwan sa gilid ng paningin ng national media. Matapos matutok kay LeBron James ang mga lente ng atensyon, hindi pa man nakapag-shoot ng kanyang unang puntos sa professional basketball. At dito na magsisimula ang isang rivalry na ipaglilihi taong 2004. Sa kauna-unahang preseason game ni LeBron na punong-puno ng hype sa kanya bilang isang superstar rookie, kaharap ng Cleveland ang Boston Celtics ni Paul Pierce. Ikinwento ni Kendrick Perkins,
isang player na parehas naging teammate ng dalawa sa Boston and Cleveland respectively, na siya ang naging eyewitness kung paano nagsimula ang bad blood sa pagitan ng dalawang small forward. But Paul and Braun have never liked each other since Braun rookie year. So Paul is talking noise to the bench. So Paul actually spits over there at the bench, right? The ultimate disrespect. Ang hindi mo magustuhan ng isang player dahil isa siyang threat professionally ay maituturing na natural tendency. Pero ang magbagsak ng dura sa harapan mismo ng bench ng kalaban ay isang ultimate manifestation ng kawalan ng respeto at paggalang. Ang spit incident na iyon ang nagsilbing marinade para tumiim ang pait na nararamdaman ni na LeBron at Pierce sa isa't isa na bababarin ng mahigit isang dekada. Nang maging Rookie of the Year si LeBron, mas lalong umigting ang hype sa kanya habang consistently na-revolutionize na si Pierce bilang isang regular all-star standout. Noong 2006, ibinagsak ni Pierce ang kanyang career-high 50 points sa harapan mismo ni LeBron. Pahiwatig na mabangong-mabango man sa basketball fans ang one-time scoring champion, taglay niya ang halimuyak na kayang magpatulog sa pambato ng Akron. Ipinamuka ng tinaguriang The Truth kay LeBron James ang katotohanang isa siya sa mga elite offensive weapon ng liga, averaging 25 points per game in 7 straight years from 2000 to 2007 na nagpapahirap maging sa mga elite defenders. Nang mga panahong ito, hindi naman maituturing na title contenders ang Celtics at Cavaliers, kaya there was nothing to be excited about sa kanilang mga duels. Hanggang sa magkaroon ng maagang tagumpay si LBJ na buhatin sa Promised Land ang Cleveland noong 2007. Hindi din naman kalakasan ang koponan ni Paul Pierce, pero parang bagyo ang hatid ng pagbabago sa roster sa pagdating ni na Kevin Garnett at Ray Allen. Ang kailangang support ni LeBron, si Paul Pierce ang nagkaroon, at ngayon nakargado na si Pierce ng puwersang tutulong sa kanya, and with LeBron still being LeBron, nagharap ang dalawa sa kanilang kauna-unahang postseason matchup sa 2008 Eastern Conference Semis na pinangungunahan ang kanilang mga team sa pivotal moments. Sumagad ang serye sa Game 7 habang ang closure game nagmistulang individual battle. Big shots after big shots, big plays after big plays. Pero sa dulo, binitbit ni Paul Pierce ang mga huling tawa at ang kakulangan ni James ng support lubhang kapuna-puna. Samantalang ang Celtics nagdire-diretso sa kanilang championship trophy at nilambat ni Pierce ang Finals MVP. During the time, tinawag si Paul Pierce na the best sa kanyang posisyon. At dahil same spot lang sila ng 2008 scoring champion, simply saying that Pierce was better than LeBron. Punctuated ng masaklap na katotohanan na sa daliri ni Paul Pierce may nakasuksok ng kumikinang na metal, samantalang sa palasingsingan ni King James libag lang ang nakapalaman. Muling nagharap ang dalawa sa 2010 East Semis. At sa pagkakataong ito, may nakaulayaw naman si LBJ na isang tumatandang Shaquille O'Neal. Number 1 seed sa East ang Cleveland at MVP na naman si LeBron. Pero muli na naman dinurog ng Celtics ang Cleveland gamit ang isang masterful game plan na iplanta si Paul Pierce sa depensa versus James. At matagumpay ang 6'7" small forward. Sa last 3 games ng series, nag-average lang si LBJ ng 21 points per game. Isang laylay na performance sa kalibre ng player na minamagnify bilang King James. Nagpa siya si LeBron na iwan ng Cleveland at mga bilang bakod sa Miami to get some support. At kumbinsido si Paul Pierce na dahil ito sa kanya. It's me, of course. No one has had more playoff battles and more meaningful games than me and LeBron. Why do you think he moved to Miami Beats? I sent the U-Haul. Come on now, I sent the U-Haul down there. Kaya sa unang sigwada ng kanilang mga individual duels, kay LeBron man nakapanig ang mga statistical battles, sa dulo, si Pierce pa rin ang nagpe-flex ng muscle. 2 beses itinataboy si LeBron at dinudurog ng kanilang playoffs massacre. Pero nagbago ang lahat noong 2011. Nang sumama si LeBron sa Heat, nabuo ang version ng Miami na Big 3.
At nang mag-cruise muli ang landas ni LBJ at Paul Pierce sa Eastern Conference Semis noong 2011, Super Team versus Super Team, pinakita ni LeBron na kung kinaya siya ng Celtics noong nag-iisa siya, hinding-hindi na mababali ng TD Garden Squad ang isang LeBron James. Nanalo ang back-to-back MVP kontra Paul Pierce sa serya ng 4-1. At kung dati ay ngumingiting aso na lang si Pierce sa kanyang katunggali, siya naman ngayon ang pinauwing nakangiwi. Nang sumunod na season, nagpang-abot na naman silang muli sa 2012 Eastern Finals. Ito na ang magiging career-defining moment para kay LeBron. Mahigpit ang laban ng dalawang super team. Pagdating ng Game 5, gustong muling i-validate ni Paul Pierce ang paniniwala niya that he is better than LeBron sa playoffs. Tinalo ng Celtics ang Heat sa pagtuldok ni Paul Pierce ng isang 3-point shot sa harap mismo ng paningin ni LeBron, at si LBJ ay nakaisang field goal lang sa huling 8 minuto ng Game 5. Sa panalo ng Celtics, muling ipinaalala ni Paul Pierce ang pwede nilang gawin kay LeBron kung ano ang ginawa niya sa kanila noong 2008 at 2010. Isang panalo na lang, matatatluhan na niya sa playoffs si LeBron. Pero sa Game 6, dito na nga natin napanood ang ganitong titig na isinalaysay natin sa isa pa nating video. Right from the get-go, nag-deliver ng samut-saring menu ng puntos si LeBron. Ginawa ni LeBron ang lahat ng ito ng walang ngiti. 45 points, 15 rebounds at 5 assists in 19 of 26 shooting. Isang laban na nagligtas ng kanyang legacy. Isang panalo na nag-validate ng kanyang dominance. Nakaligtas sila sa Game 6 at tuluyang kinuha ang serye noong Game 7 nang magposte siya ng 31 points at 12 rebounds. At finally, nanalo na rin sila ng kampyonato sa finals over sa three-headed young monsters ng Oklahoma na Durant, Westbrook at Harden. With all the pressure na nasa kanyang balikat, pinatunayan ni LeBron na hinding-hindi siya mawawasak ni numan. Hindi ni Paul Pierce, hindi ng Celtics. Mas lalong nagpuyos ang damdamin ni Pierce nang kumampi si Ray Allen sa Miami noong sumunod na taon. Iniwan na nga sila ni KG, kumabit pa kay LeBron. Sa isang iglap, nabaliktad ni LBJ ang latag ng barahan ng kanyang rivalry kay Pierce sa playoffs. Kay Pierce ang 2008 at 2010, kay LBJ ang 2011 at 2012. Ang huling pangungusap ng kanilang sagupaan ay naisulat noong 2014 at natuldukan sa Game 4 ng Eastern Conference Semifinals. Nasa Miami pa rin si LeBron, si Paul Pierce naman sa Brooklyn Nets na itinapon. At sa buong series na ito, ang play na ito ang best na magdi-describe kung gaanong milya-milya na ang agwat sa kalidad ng laro ni LeBron na malaginto laban sa performance ni Pierce na kalawanging tanso. Sa Game 4 ng serye, bit-bit pa rin ni Pierce ang pride na kaya niyang pigilan si LBJ sa pagkaalam ng mga natural tendencies nito sa laban. Only to find out na isasambulat sa kanya ni King James ang masaklap na katotohanan. Sinelyuhan na ni LBJ ang LeBron-Pierce saga ng isang 49-point explosion ang kanyang ibinuga at eventually wakwakin ng Nets ni Pierce sa 5 birada. Simula noon, nagkapira-piraso na ang laro ni Pierce samantalang nanatiling good as new ang laro ni LeBron. Sa kanilang buong career, 69 na beses na nagharap sina LeBron at Paul Pierce. Malinaw na napanalunan ni James ang individual na duelo sa kanilang buong karera. Pero sa unang yugto ng kanilang laban kapag playoffs, na kay Pierce ang mga huling bala. Ngunit nang makuha na ni LeBron ang tamang timpla, 3 sunod naman niyang pinauwi si Pierce sa postseason nanganga. Sa pagkakaretiro ni Pierce noong 2017, wala namang pait sa mga salita ni LeBron James sa kanyang longtime rival, kundi respeto at admiration. Somebody I've had a lot of battles with, somebody I've always respected, a champion. His numbers and what he's able to do out on the floor speaks for himself. So I would say his next stop is the Hall of Fame. Pero lumipas pa ang ilang taon na panay pa rin ang banat ni Pierce kay LeBron na parang hindi makamove on. Buti na lang noong 2020, nang muling mag-champion sa Lakers si LeBron, mukhang humupa na ang sama ng loob ni Paul Pierce at nagbigay na rin ng komendasyon. LeBron James, he took a leap. Okay. He took a leap tonight. 3 final MVPs. 3 different franchises. 3 different franchises, 4 MVPs regular season. He's the second greatest player behind Michael Jordan.
LeBron versus Durant man ang isinisigaw ng karamihan na greatest rival ni LBJ sa kanyang karir, hindi maitatanggi na sa LeBron versus Paul Pierce rivalry nagsimulang hubugin ni LBJ ang kanyang legacy. Isang underrated individual battle sa NBA history na nagsimula man sa mapaklang pagtatagpo, nagpamana naman ng mga gintong alaala sa hardcourt, puhunan ang pawis at puso. Sana ay nagustuhan ninyong at So yun mga ka-idol, grabe yung kwento ni Mahalo. So sana nagustuhan niyo yung kwento ni Pax mga ka-idol. So sana nag-enjoy kayo. So maraming salamat sa inyong pagpanood. Huwag kalimutan mag-subscribe, mag-like, and click yung notification bell button para ma-update pa kayo sa mga bagong video mga idol. Thank you!